May nakita ko isang bagong or mukhang bagong loan app sa Facebook, guys. At sinubukan ko, sabi niya yung maximum amount na pwede niya raw ipahiram is 50,000 pesos. After kong bigyan ng phone number, lumabas sa kanyang dashboard is 20,000 pesos. Then, after the application process, yung offer niya sa akin is 3,005 and babayaran mo daw in 7 days. But wait, kahit na it looks like 0% interest, mukhang promising siya, panoorin nyo na lang yung video na to. At alamin kung mapagkakatiwalaan ba itong si Trust Peso. So keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here. At isa na namang bagong loan app or mukhang bago. Nakita ko lang sa Facebook yung ad niya. Yung pag-uusapan natin. By the way guys, this video is not sponsored. It's based on my personal experience. As mentioned kanina, sinubukan ko yung loan app. Dinownload ko siya. Ito para masubukan at mabigyan ko kayo ng heads up. Kung hindi pa kayo subscribe na kayo dito guys. Dahil mga reviews lang po ng mga online loan platforms yung ad dito. Wala po tayong links or marketing. Wala po akong pinopromote. This is Ate Red, your original utang queen. Nakita ko yung ad niya sa Facebook. Ayan, sabi, quick access to GCash helps you solve all your urgent needs. Okay, 3,005 yung naging offer sa akin, but don't be so quick. Huwag niyo munang i-download, alamin muna kung okay ba to. Wala naman siyang pinapakitang computation dun sa, at least na nakita kong ad. Sabi niya lang 30 minutes lang, nasa GCash ko na. At meron siyang install button. Hindi ko yan ginamit. So sa App Store lang po, nada-download yung loan app na to. Kaya pumunta akong App Store, sinerch ko siya. Trust Peso, mabilis loan app. Under sa kay software, laboratories, something, blah, blah, blah. Yung developer niya, 50,000 pesos daw yung maximum, but also nakikita rin sa screenshots at between 3,000 to 500, at least yun yung example niya. Sobrang pa-cute, pero ang gulo, ganun siya. Pwedeng bank, pwedeng e-wallet, GrabPay, Maya, GCash, yung pwede mong padalhan kapag na-approve ka. Pero ang question is, papatulan mo ba yung loan app na to? Kung siyang delete account option, pero wag niyo nang hintayin na umabot pa kayo sa ganyang part kasi hindi natin alam kung nadi-delete ba yung account o hindi. So the next question is, legit ba yung loan app na to? Andun sa kanyang privacy policy, sinasabi niya, under daw siya sa kay Perajet. Tsaka siya ha. Kulang pa ng isang 0 yung nilagay niyang license. Alam ba ni Perajet or alam ba ni SEC na itong si Perajet meron Trust Peso na madadownload sa App Store? Is it one of those shady or fly-by-night loan apps na naman na kung kani-kaninong registration na lang yung kinopy-paste nila sa kanilang privacy policy para lang masabing legit. Meron tayong mga questionable areas dun pa lang guys. Pero pinagpatuloy ko pa rin, nag-apply pa rin ako. Tapos nung i-download, lumabas na 50,000 pesos maximum. And then nagbigay ako ng phone number na yung kanyang OTP ay nanggagaling pa kay Pera Ubag. Pagkatapos noon, lumabas 20,000 pesos daw. And then pagkatapos mo mag-apply, yung kanyang offer is 3,500. Now, bago ka mapunta doon, okay, hihingi po siya ng access sa lahat ng nasa phone book mo. And hihingi rin siya ng access sa location mo. Ganun naman talaga sila, but dapat okay lang naman, di ba? Kung legit. But dito, registration pa lang, medyo questionable na. Yun yung interface niya, sobrang siyang pa-cute, para siyang computer game. Alam niyo yung panahon ng PlayStation 1 or yung pinakaunang PlayStation. Tatlong reference, isang email, hihingi niya po yung lahat ng information nasa phone book mo, and then yung mga IDs, National ID, Postal, TIN, PhilHealth, SSS, Voters ID, Driver License, Passport, and UMID. Yung sinubmit ko sa kanya is my driver's license. So, is it worth it na magbigay ng information sa loan app? So, nag-picture ako ng aking driver's license, and then nag-selfie, and then na-capture niya po yung details like my ID and my name, and lumabas yung kanyang offer. Pinili ko pala is my GrabPay. And kahit na unemployed, magkaka-offer ka. Lumabas after 5 seconds. Matapos mo i-submit, okay? Lumabas yung kanyang offer na 3,500. Zero interest nga. As if pinapalabas yung ganun. Pero hindi mo siya buong matatanggap. So, huwag nyo munang i-click yung apply now. Meron dyan details of the fees na kailangan yung i-click. Kasi lalabas yung kanyang service fee, transfer fee charged when disbursing, meaning ikakaltas niya sa proceeds mo. Interest, kunyari mababa, pero bumawi siya sa service fee, 159. So yung matatanggap is 2,205. Kaya guys, hindi totoo na 3,500 na buo siyang matatanggap kasi meron po siyang kaltas at babayaran mo in 7 days 3,500. So papatulan mo ba yung loan app na ganito na magbabayad ka ng 3,500 sa loob ng 7 days sa isang loan na matatanggap mo 2,205? Did I take it?
no. Kasi normally, kung isang loan app lang yung sinubukan ko sa araw na yan, iti-take ko to really see kung na-approve or hindi. Hindi ko siya tinake, guys. Kasi may sinubukan ko sa isang loan app na approve ako, natanggap ko yung pera, tsaka din siya. Kailangan mo yung bayaran. Ang mahal kaya mag-try ng loan app. Kaya please subscribe if you haven't already. Anyways, so at least hindi ko na kailangang malaman, hindi ko na kailangan i-push through yung loan para malaman ko kung buo man siya o hindi or ano ba, pag-isipan bago umutang sa loan na to. So, ayun mga guys, pagkatapos mo siyang i-download, nagbigay ako ng phone number, yung OTP galing pa kay Pero Ubag, and 20,000. Tapos mag-fill out ka ng personal information mo, meron siyang contact information kasama yung email, and then may work information. So, kahit na sinabing unemployed, I think magkaka-offer, I think ma-approve ka. Guys, pag-isipan nyo bago kayo mag-submit ng information sa loan app na to, kahit na meron siyang delete option sa huli, ba't huwag nyo nang hintay na umabot kayo sa ganun, di ba? Pero at least, hindi siya auto-send. Wala namang nangyari kasi hindi ko kinlik. Hindi ko po kinlik yung pag-claim ng loan. Sinilip ko lang yung fees at wala namang nangyari. Hindi po siya buong matatanggap. 7 days lang po siya. At para sa akin, lalayuan ko yung mga ganitong klaseng mga loan app, guys. Kaya meron tayong ganito para mabigyan ko kayo ng heads up at para sa akin hindi siya okay. Kung ako yung masusunod at kung paniniwalaan niyo ako. Pero kung sakali man gusto niyo pa rin magpatuloy, please be careful. Hindi po biro yung pagsubmit ng kung ano-anong information natin dyan. At bago kayo pindot ng pindot, i-review niyo pong lahat. Importante at least napakita niya yung mga fees bago. And, hindi siya buong matatanggap. So, yun. So, para sa akin X po yung loan app na to, obviously. And meron po tayo mga online loan platforms na legit. Yung mga online loan platforms na to, hindi ko po sila pinopromote Nasubukan ko lang sila and so far, naging okay naman yung experience ko sa mga loan apps na to. Approve man or reject. I've put them in a playlist that you can find here. O yan po, playlist lang yan And baka doon yung loan app na swak para sa inyo. And also, meron din tayo mga online loan platforms na bukod sa pagiging legit nagkaroon din sila ng green flag sa Filipino Fair Loans Advocacy Group or PhilFlag. And yung mga loan apps na to, kasama po doon si Belize tsaka si One Hand and other loan apps. You can check this video right here. Pero, kaya guys, bago kayo mapunta sa mga loan app tulad nitong kay Trust, which for me, hindi naman pala siya trustworthy. I can't trust this app na buo siyang matatanggap or okay siya. So, check nyo muna yung mga legit loan apps na nasa playlist ko or at least na may green flag kay PhilFlag. And that is all for today's video. I will see you on my next vlog. Subscribe if you haven't and bye!